Isang bilyonarya na yumaman sa pagbenta ng beauty products online, may bahay daw sa Baguio City. Silipin natin kung papasa nga ba ito sa mata ng isang taga Baguio. Okay. Okay, so I stand corrected. Nasa Itogon pala ito, hindi nasa Baguio. So, ang Itogon is in the same province as Baguio City, which is the province of Benguet, also known as the salad bowl of the Philippines. So, isang napansin ko dito sa labas, my dudes, ay yung roof nila gawa sa roofing shingles. And ito yung kadalasan ginagamit pag yung aesthetic ng bahay na gusto nyo is somewhat cozy, rustic, and the log cabinish tulad nito. Maraming advantages yung mga shingles roof. One is yung aesthetics nga niya. Two ay yung ease of installation. Three, lightweight siya. And lastly is slightly mas nare-reduce niya yung noise as compared sa bakal na bubong kung saan umulan. And malalaki yung patak. Mas malaki pa sa patak ng luha mo nung iniwan ka. Nung may utang sa'yo. Oh, 50 pesos ko, man. Anyway, yun nga, slightly mas tahimik siya as compared dun sa mga bakal natin na bubong. That being said, yung mga gantong klaseng roofs ay may certain pitch lang or angle na pwede siya ikabit. Dahil pag medyo alanganin yung angle or slightly flat na yung roof nyo, may chance na magsisip yung water diyan through the effect that we call capillary effect. Miss Karen, so welcome to one of my vacation house. One of her vacation houses, dude. So whenever I'm stressed or sad, ito yung go-to place ko kasi sobrang tahimik, yung mafe-feel mo lang yung huni ng mga ibon, and sobrang relaxing niya talaga. Dang, man. Okay. May isa pa akong napansin dito. Yan, makikita natin yung downspout nila ay may chain, and that is not to ward off the evil spirits that are trying to corrupt your roof. No. So yung purpose nito ay mainly para i-guide yung stream ng tubig pababa para mas streamline yung tubig. Pero pag malakas na yung ulan natin, medyo pang-aesthetic na lang yung purposes nito para hindi pangit na parang may pipe na bababa dun sa alulod nyo. Ganito yung nilalagay nila. So kung interesado kayo sa ganitong klaseng style, pwede nyo i-search sa Google rain chain, and maraming iba-ibang klaseng styles na lalabas tulad yan, tsaka ayan. Ibig sabihin, nag-helicopter ka dito, tinor ka dito. On the spot po. Binili mo. Grabe, Brad, ganun kayaman. On the spot po, bibili ng bahay, man. So this is a 500 square meters po. And hindi po siya actually Baguio. It's located here at Itugon, Benguet. So medyo 30 minutes away from Baguio. Okay, so pagpasok pa lang makikita natin yung log cabin style ng interior design dito, and bagay na bagay sa Baguio ito. It makes you feel like nasa US ka. Okay, so the way they constructed this, I'm guessing is meron sila ng main wall na gawa sa concrete tulad nito. Tapos pinatungan na lang nila ng mga kahoy na veneer. Most common na kahoy na ginagamit for log cabins ay yung mga galing sa pine trees or from the genus coniferous trees. Trees like cedar, fir, spruce. Meron po ditong mini sala. Uy, I love it, very homey. Mini. Yes, and It kapag seems big, man. lamig, pwede kang mag-fire. Oo. And nagamit mo na to. Nice fireplace. Speaking of fire, my dudes, one of the common causes ng mga house fires aside from cooking mishaps at nakaiwan kayo ng naka-on na kandila after ng date nyo kasi may ginawa kayong iba is electrical mishaps. So the best way to avoid this, my dudes, ay gumamit tayo ng mga conduits para sa ating mga wires. And conduits are basically parang protection siya dun sa ating mga wires para hindi siya ma-access ng mga rodents or evil spirits na gustong sirain ang buhay nyo. Now, fun fact, my dudes, ang pinakaunang flexible electrical conduit dito sa Pilipinas was made by Moldex, and they called it the Moldflex. So yun yung rason kung bakit yung mga flexible electrical conduits ay kahit hindi Moldflex yung brand, Moldflex yung tawag dun ng mga tao. So kumbaga sa toothpaste, ate, pabili ako ng isang Colgate. tapos ibibigay sa'yo happy. It is what I like to call the brand name, generic name, confusion. Para ma-determine nyo kung legit nga ba yung flexible conduit nyo na Moldflex, pwede nyo hanapin yung naka-emboss na Moldflex Electrical dun sa buong rolyo. Now, bakit importante na legit Moldflex ang bibilin nyo? It is because the real Moldflex ay fire resistant and makapal siya, so hindi siya basta-basta mapipipi
pag naapakan nyo. Now, kung OC kayo at gusto nyo same yung brand ng inyong electrical conduit sa ibang parts ng inyong electrical system, not to worry dahil may available din ng Moldex na ganito under their Moldcon line. So, they have fire-resistant na junction and switch boxes. And not only are these fire-resistant, matibay din siya kasi makakapal yung kanyang walls. And maluwang din ito kumpara sa ibang mga brands. So, because of this, mas mabilis at mas maginhawa yung installation ng electricals dito. So, tipid sa labor at iwas sakit ng ulo. So, para sigurado at kampante kayo sa electricals nyo, go for the OG, Moldex. Wow, beautiful! Look at that! Oh, High very ceiling, cozy. super cozy. It has the view right there. And you don't need an aircon. Really, oo. Yeah, kahit ngayon pong summer, hindi kailangan ng aircon. Pause muna natin dito, my dudes. May napansin ako dito sa kanilang balkonahe. Yan, kung titignan natin yung tiles nila, so every 2 tiles, meron silang malaking gap. So I'm guessing expansion gap ito. Dahil exterior part ito ng bahay, naaarawan siya, nalalamigan. Mag-expand contract yung ating mga tiles. So putting a big gap right here is most likely, I'm guessing, aesthetic choice ito. Pero it might serve another purpose kung saan na maiwasan natin yung pag-angat ng mga tiles dahil sa change in temperature at moisture content ng tiles. So yeah, that might be an accidental good idea. Ay, ito pala yung sauna. Nakita ko yung bathtub. Yes, may bathtub, may sauna. And look, Miss Karen, sobrang kakaiba kasi Ang cute ng bathtub! Gawa siya sa wood. That is awesome. Nafe-feel ko yung vibes nyo, my dudes, na, oh, bathtub, wood. Di ba aanayin yan? Magkakaroon ng wood rot, mag-expand yung wood stuff, problems, water. So, one way to make wood water resistant ay gagamitan natin siya ng mga sealers or sanding sealers. And the way sanding sealers work ay papasok yung sanding sealer dun sa mga maliliit na ugat-ugat sa loob ng ating kahoy. And if you fill up niya yung gaps nung kahoy para wala nang pupuntahan yung tubig. Sorry, water. Hindi na pwede. She's already taken. Ganun yung purpose ng ating sanding sealer. Now, sanding sealer is not enough. Kailangan niya pa ito protektahan ng additional na layer on the outside. And kadalasan yung ginagamit namin para sa ganito ay polyurethane na top coat. So para siyang plastic na covering para totally impervious siya sa tubig. So sabi ko nga, nandito tayo sa Itugon, Benguet. Look at that! Pero Wow! dito pa lang, kaya mo nang mag-receive ng maraming bisita. Na-appreciate ko, my dudes, na yung kanilang lote ay hindi totally binildan lahat. Makikita natin, mayroon pa siyang mga puno-puno sa tabi. And not only that, kung titignan natin yung mga katabi nilang bahay, imbis na naka-stilt siya, ay kinut and fill na lang nila yung lote. So, ang cut and fill is a construction method na kadalasan ginagamit sa mga challenging na terrains tulad dito sa Itugon, Benguet, or dito sa Baguio City, ginagawa rin namin ito. And the reason why it is called cut and fill ay dahil, imagine nyo ito yung section ng lote natin, ika-cut nyo dito, and then if you fill nyo, dito. Tapos maglalagay na lang tayo ng pader dyan. Yan. So, meron na lang retaining wall dyan to retain the soil na kinut and fill natin dyan. That way, pwede na natin ilapag yung bahay natin on a relatively flat na area. Yan. Yan na yung bahay natin. Bam! So, makikita natin, ganito yung common na technique na ginawa nila sa mga houses dito sa area na ito. And there goes my whiteboard. Anyway, with that tiny bit of info, my dudes, hopefully na-enjoy nyo yung ating video. I'll see you sa susunod na kabanata. Ang mga bata. Flying. Peace!